ni Melanie. Na-merge ko lang tong format cell. Dali lang ha. Han. Can we be lazy after my classes? Like, we'll just lie down, nothing to do after eating. Okay na yun. Okay. So, ayan. For group 1, yun sa group 1. Andre Talusan, ikaw yung leader. Alam mo naman, right? Andre, nandiyan ka ba? Yes po. Sige. So, ito yung application na ma-assign sa grupo nyo. Agoda. So, yung Agoda, para din siyang booking.com, ha? Yes po. Okay? Thank you po. Okay. Group 2, si Melanie. Ikaw pa rin leader, Melanie? Opo. O, kaya mo ba? O, ito yung ma-assign na application sa inyo, Melanie. Joyride. Okay, Melanie? Okay na? Happy po. Oh, copy. Thanks. Group 3, Angelo Akyatan. Andito po. Okay? So, ito yung ma-assign sa yung application. Sabi ko sa inyo, draw lots natin, no? Walang favoritism. So, pag-pray nyo na yung gusto nyo dyan. Oh, sa'yo ay, group nyo is Lala Move, ha? Thank you po. Welcome. Group 4. Alamin niyo yung group number niyo ba? Oh. Group 4. Si Aaron Ginto, nandito ka ba? Aaron. Nandito ba si Aaron Ginto? Pakicheck nga. Melanie, is Aaron here? Checking po. Parang nawala siya. Bakit? Nawala po. Isa ba yan sa lagi nawawala yung audio? Hindi naman po. Lagi po siyang active. Ngayon lang po siya nakapag-exit. Sure? Sige. Kasi pag susunod ganito pa rin, papapalitan ko na ng leader, ha? Kasi yung ating project consultations, dapat lahat may audio. Nandito ka? Nandito po. Mike. Ayan. Sabi mo sa leader nyo, ha? Shopee na assign sa inyo. Eh. Sige. Thank you. Susunod tayo. Tatagal tayo eh. O, Graph Food. Si ano, ito, Yes po. o, yan yung na-assign sa inyo, ha? Graph Food. Thank you. Okay, welcome. San Pedro, Deidral San Pedro. Dito po. Yung sa inyo. Oh, booking.com, ha? Pag-take note. Okay, thank you. Group 7, si Maru Bandol. Andito po, ma'am. Ito yung masin sa inyo. Grab delivery, ha? Okay?
Sagot. Yes po. Grabe. And then, group 8. Jake Hugelio, nandito ka ba? Yes po. Food Panda. Thank you po, ma'am. Okay, thank you. And then, group 9, si Justin Domingo, nandito ka ba? Yes po, ma'am. Okay. Angkas. Okay po, ma'am. Thank you po. Thank you. Group 10, Mark Sarmiento. Ito si Mark yung walang audio, diba? Yung nasira yung audio. Opo. Ano, okay ba siya maging leader? Ha, Mark? Aaron, sige, ano? Hello po, ma'am. Okay Sorry na, po, Aaron. ma'am. Nasa ano po kasi paggala po ako so po kasi ako sa Teachers Day po na event. Sorry po. Ano po 'yan, ma'am? Basta ikaw ba yung leader? Okay po, sure po. Sige, okay. Alam, Sige sino to? Si Mark Sarmiento. Siya yung kanina. Diba? Wala pa ng audio. Okay, no? walang audio. Ilang beses na to walang audio? Pangalawa na po yata ito. Hindi ko to gusto maging leader. Sino maging leader sa group 10? Larin, Pinky Umali, Neil Flores, Roland Kawaling. Sino mag-leader sa inyo? Mag-member na lang to. Halos yan ang tatanungin ko pag nagpa-project consultation ako sa lasang audio. Pag ganyan siya at di niya yan masalbahan sa consultation, so wala rin siyang papipresent. So, paano yun? Paano? Gusto ko pa open camera kayo habang nagpa-project consultation ako. Sige, sino yung pwede sa inyo, group 10? O ayaw nyo na gawin to? Sagutin niyo ako. Ano ba to? Inassign mo lang to, Melanie? Opo, inassign ko sila pero nag-ask po ako ng consent. Sino yung pwede pa dito sa group 10? Walang sumasagot. Ayaw na naman yung mag-leader. Pwede naman akong madakausap. 50 ko na silang lahat. Basta na gumawa ng project. Ito po si Mark po, nag-a-agree po na mag-lead. Sino? Si Mark Pan po. Nag-agree siya. Wala nga siyang audio eh. Next week, pag wala pa rin siyang audio, ano na? Ano, Mark? Ano masasabi mo? Next week may audio ka na? Siguraduhin mo yan, ha? Next week wala ka pa rin audio, mag-a-assign ako dito. Pinky Umali, ikaw mag-leader, naintindihan mo? Sagot. Opo. Pag di siya umayos, ikaw magli-leader, ha? Sige, consider kita ngayon. Pagbingatan ng chance, one last chance. Okay, etong sa inyo. Ang hirap eh. Ayoko pag nag-voice ako, tas kayo chat. Nasa sa inyo, Maya. Parang Gcash lang yan. Okay, next. Sige Group po. 10 yan. Okay. Group 11, si Jasmine Carillo, nandito ka ba? Po, ma'am. Swerte nyo. Gcash. Thank you po. Okay. Alright, so everyone has already assignment. Okay, now I will discuss and then I'll tell you at the discussion ano yung mga points ko ha. This one. Tapusin ko lang to. So, ano yung mga kailangan yung i-prepare sa akin in future? Ayan, ang bait-bait ng ano nyo. Tingnan nyo naman. Binigay agad ng inyong leader ang mga makikita niyan. Melanie lang yan. Sige. So, now, I'm going to share yung ating format muna. And then, may sample format ako ng iba para di na kayo maligaw. Pero huwag kayong magalala kasi may project progress ako. So, may checking on para ma-prepare nyo yun yung survey, yung Google form, yung survey form ng Google form, no? Pero for now, let me share
yung gagawin nyo. Okay, class, kita nyo na yung screen ko? Yan mamaya, para pwede na kayo mag-start. Kita nyo na? Sagot, please. Okay. So, yung project title, application, yung inassign ko sa inyo. Yan na nga, inanuna sa inyong ng GC. So, yung project, Lala Move, Gcash, o uppercase na lahat, ha? So, ano nyo na yun? Caps lock na everything. Anyway, most of the time pag ginagawa nyo na. So, case study project for the subject MS-102 quantitative methods. Ano yung group number nyo? So, last name, first name, gusto nyo lang middle initial, it's fine with me. Kahit wala, okay lang. Basta yung last name at saka full name. Yung first name. Basta kahit walang middle initial, okay lang sa akin. The leaders, kung ilan yung member. Submitted to me. Tapos, table of contents. So, this is 14. Tapos to, na 11 kasi pinagkasya, pero ito, wala naman ako masyado sa table of contents para mapagkasya niya maganda itsura. So, meron siyang title page, introduction, features of the applications, Google Forms, survey, Likert scale result, conclusion, task distributions, and group pictures. So, bakit ba ako nag-ano, no? Yun nga, para sa inyong footer. So, MS-102, quantitative methods na naglagay nyo, then yung page. So, bahala kayo kung anong text, anong klaseng footer, wala naman akong problema dyan. Ang meron lang na format, pag nag-thesis kayo, ganung footer dapat sundin nyo. Pero sa akin, I'm not particular with footer. I'm particular with the content. Okay. Now, for introduction, ito yun. This is the introductory part of the study. Tell something about your chosen application. At least 2 paragraphs. Mag-research kayo. What is GCAS all about? So, pag dapat 4 paragraphs and more in every paragraph, ha? So, may indention. Ngayon, ang gagamitin yung text will be, Times New Roman. Kasi ganoon din sa thesis nyo. Pero yung research paper ko pa din is Arial. I love Arial eh. Pero this one, para sa project, Times New Roman. Tapos yung heading niya, 12. So, ito yung heading na lahat uppercase. So, iba kasi, yung sa akin na heading sa research is upper-lower, no? Dito uppercase. Tapos may Roman numerals na para yung page nyo dito magdidepend na. O, sample, ito hanggang page 3. So, ang nakalagay dyan is page 3. Yung introduction, di ba? O, bala na kayo dyan. Sample lang naman yan. Kung saan nakatapat, yung pinaka-topic, doon yung page, okay? So, ganun din naman sa mga thesis, no? And then, features of the application. Discuss the main features of the application. So, mamaya, papayita ko yung sample, yung dati ko pang mentee, tapos may explanations about figure. So, ang sinasabi ko dito, main features na lang. Tulad sa Gcash, ang dami niyang features. Yung mga main na lang ang isama nyo. Tapos, i-check ko naman kung okay na. Kung wag naman sobrang dami, baka sa main features, sa features pa lang, 100 pages na kayo, no? And then number 3, Google Forms survey captured screen outputs. So, ang requirement ko dito sa respondents, 6 IT professional and 10 non-IT. So, marami nagtatanong sa akin regarding with IT professional. Yung iba akala nila, yung talaga expert IT professional, hindi. Or computer world, o kaya nga, regarding computer engineering. But dyan, is yung job title, saan sila nag-work. Kung ano, para mas ano natin related sila with IT, ano yung course nila nung college, pwede nyo nang ilagay. So, most of the time naman, I'm gonna check with your documentations. And then, yan. So, page your sample of survey Google Forms. So, pakita ko anong sample niyan. And then, respondents table, ito na yun. O, yan na ha. So, left side, respondents table. So, may table yan. So, lalagay nyo ng table 1. Parang dito. Ay, sa sample, makita nyo, table 1. Yun dun naman sa figure yun, figure 1. So, kung dalawa yung table, o tatlo, 4, gagawin nyo ng table 1, 2, 3. Siguro yung pagkakasunod, ganoon din naman sa thesis nyo. Kung ilan yung table, yung unang table 1, sunod na table 2, figure 1, hanggang sa susunod na pages, continuous yung numbering, okay? And then number 4, Likert scale result, show the showing average result using Likert scale. So, ayan, dituturo ko naman din sa inyo paano yung madali lang naman to, summation, then average lang. Mamaya, papayito ko naman. So, dalawa yung upload ko. Ito, magpapasa ng PDF form nito. Pag natapos nyo na lahat, kompleto nyo na is leader lang, ha? Kung saan yung nagkaroon ng aberya, i-note ako, i-message ako advance na yung member magpapasa. Kasi pag hindi yun at may member nagpasa, hindi ako na-inform, 50 na kayo. So, pagka hindi nyo napasa yung documentations automatically, huwag na kayo mag-present, 50 na kayong lahat. Okay? Huwag niyo akong sabihan naman, kasalanan ko, kung pwede magka-grade yung makapag-present yung mga kagrupo ko, hindi.
Because this is collaboration work. So parang sa thesis, hindi naman pwedeng isa lang yung gagalaw, dapat lahat kayo. Malinaw tayo dyan. Mamaya, ulit-ulitin ko yan, ha? Conclusion, tell something about the result of your survey. So, ibig sabihin, anong masasabi mo dun sa survey na, sa based dun sa mga survey, kunyari, average ba siya, excellent? So, ano yung mga bagay na saan siya naging excellent, saan siya naging average? Kung lahat naman excellent, that everything was okay. So, i-discuss niya yan. So, titignan ko rin naman how you're gonna discuss. And then next will be task distribution. So yung last name and then leader. Anong ginawa mo? So you're assigned, anong ginawa mo? Ako as a leader, yeah, I assign tasks for my members. I have, kunyari, I was assigned to 3 IT respondents, ganon. So, sasabihin ko anong ginawa. Kasi, sa task distribution, pag nag-present kayo sa akin, sasabihin mo, kunyari, I'm Melanie Ganeb, I'm the leader of the group, and i-discuss mo the task that what you're working in the group, ganon. So, magkakwento ka pa. So, all in English, English communication skill, English only please lang tayo. You'll be graded how are you going to present yourself, no? And ang kailangan, audio and video, dapat as possible, naka-semi-formal kayo, pwede polo shirt, long sleeve. Hindi na kayo hindi naman kailangang suit, no? Pero ako, pag ako yung nag-mentor, gusto ko talaga formal, yung mga mentee ko. Bakit? Kasi for me, when you look good, you feel good. And when you feel good, you feel confident. So, and of course, when you apply to work, diba? Gusto mo presentable ka. Kasi sometimes, your appearance will tell something, talagang iba yung dating So, diba? You always have this first impression. Kahit ano pa sabihin natin, class. We just cannot say na, we don't judge the book by its cover or sometime na, pero alam tayo, mga Pilipino, pintasero at pintasero tayo. Totoo yan. So, syempre, very, sa atin yung hygiene. Okay? So, don't allow t-shirts. At kung ikaw, matigas ulo mo, ganun ka pa rin, may minus ka, ha? So, consider ko yan as your preparations. And hindi ninaano ko sa inyo sa thesis. Sinasabi ng mga ng ibang mentee, yung ibang ma'am, nakaganito lang, hayaan mo sila. Why you have to compare yourself? Diba? Ikaw naman magiging presentable. At saan mo ba dadala yan? In the future, mag-a-apply ka ba sa trabaho as IT developer tapos naka-t-shirt ka lang? Kunyari sa isang high-end company ka, do you think tatanggapin ka? I don't think so. So, you have to be presentable, okay? Appropriate dress, okay? Hindi ka naman magmo-mall, mag-a-apply ka. And then group pictures. So, pwede kayo at least one group online or face-to-face working picture. So, kung gusto niyo magdagdag, kahit hanggang 4 lang, ha? Wala naman ako sa group pictures. Importante sa akin yung content. So, kung face-to-face, na doon yung laptop, tapos nag-work kayo, naka-open yung working, that's what called working picture. Group pictures. And then, kung gusto niyo naman ipasa yung Gmeet lang kayo, open niyo yung activity na ginagawa niyo, yung project nyo, tapos open camera kayo. So, pag naka-close, I consider ko na may manus yung hindi nag-ayos. Kaya ikaw, leader, yan yung trabaho mong ayusin yung mga grupo mo. Okay. Then, next reminder. Etong create a G drive that contains all the files of your project. The documentation should be in PDF format. The leader will send through FB Messenger to me, not in the group. Ibig sabihin, you're going to PM, yung G drive ng bawat leader sa akin. Kasi ayoko mag-disseminate sa GC. Mamaya, pakalimutan pa nila yung G drive nyo, no? So, ang mga laman nun, yung Word, at saka yung PDF format, nung tinransfer, nung convert nyo siya. Tapos, yung Google, naka-notepad or Word file para dun sa link ng Google survey nyo. Kasi kailangan ko i-check yan. And then, yung pang-apat is yung, yung survey computations, yung Excel. So, ano yung mga yon? Ito na yon. Okay? So, mamaya na kayo magtanong pag na-discuss ko na rin yung isa. Okay? So, ayan. Share ko lang. So, wag naman kayong mag-alala kasi the way na nag-project consultations, kung may mga katanungan, don't hesitate to ask, no? Hindi yung gawa kayo ng gawa, di nyo naman pala naiintindihan yung ginagawa nyo. Hindi, syempre, di mali-mali yung gagawin. Okay. Ito siya. There. So, ito, class, kita yung screen ko.
Wala Hindi pa po. po. Ayan, meron na po. Okay na? So, ito, ano ko din, ilalagay ko din sa inyong, anong tawag dito? Material sa Google Classroom. Ito yung Roman numerals 2, no? Yung part 2, features of the application. So, yung una, introduction yun. So, kayo na yung bala mag-research. Example nga, figure 1, so ito na yung format. Ito yung sa dati kong mentee na graduate na. Index or homepage lang, it's fine with me. So, diskarte basta 12 yan lahat. I-title nyo yan, bahala kayo. Basta importante sa akin, yung tsura. So, beyond catering services, ito yung homepage, no? Dapat maganda yung figure, ha? Since lahat naman yan, ay nada-download sa Google Play Store. At magaganda yung mga ano yan. Halos lahat ng binigay ko sa yung application na gamit ko na yan. And then, on the homepage, so ipapaliwanag, on the homepage is where the user, hindi client kasi nila to, can see brief introduction. Ito, you can use first to third person. So, okay lang sa akin. I-explain nyo yung bawat figure na i-attach nyo sa application. So, kinuha ko lang 3, user dashboard, saka yung menu selection. So, i-upload ko naman yan para you have an idea. Okay. Yan. So, may mga question mark pa nga eh. Are you not sure to pick up your reservation? Come and look at the client's favorite menu categories just provide, dapat, ako may question mark. I-decide mo na lang, yung, anyways, so basahin ko naman, dali lang naman. Huwag naman sobrang haba na explanations. Ganito lang. So, dito walang masyado. Siguro mga kahit 3 to 4 sentences pwede na. Hindi ka magaling na, are you not sure to pick your reservation? Hindi ko ito napansin, dapat pinatanggal ko to. Come and look at the client favorites and new categories which provide the catering offers. Wala dapat ganyan. Hindi ko na napansin yan. Pero ito na kasing final notice nila. Hindi na na-check. Sige. So ngayon, yung para sa Google form na gagawin nyo, ito yung sample form, format for survey. Dito kasama sa isipasan nyo. Kasi check ko naman lahat ng mga ginagawa nyo. Ito lang yung binigay ko para may idea kayo sa ating kinuha. Yun yung software product quality defined in ISO/IEC 25010 na ginagamit ngayon sa thesis. So, it was started last sem pa, then last sem, and then ngayon. So, yung ko. So, this is it compromises the 8 quality characteristics shown in the following figure. Meron siyang functional stability, meron siyang performance efficiency, compatibility, usability, reliability, security, maintainability, and portability. Lahat ng applications, lahat ng game applications, dumadaan sa software product quality. Bago yan, i-deploy sa web, no? Kasi, pero, kahit dumaan yan sa ganitong software product quality, nilagi pa rin yan may enhancement, nilagi pa rin yan may maintenance. Pero dyan yan dumaan. So, ano yun na to? It's like your practice para pag sa isang, lang to kasi part ng thesis nyo. So, di na mabibigla. So, ibig sabihin, ito pa lang dami ng ginagawa. What more pa sa iba, no? Pero itong software product quality, ang mag-conform na yan doon sa system na in-approve sa inyo at nagawa nyo na. Okay? So, ano to mga to? So, ngayon, sabi ni Sir Morano kasi, yung doon sa last kong mentee, meron silang part na nagpa-evaluate sila by paper. So, ito yung pinilink nila, tapos nag-discuss sila ng applications, o nagpa-try sila sa mga respondents, tapos chinek nila ng manual. Siyempre, face-to-face naman. Depende. Pero sa akin, since online tayo, lahat is Google Form survey lang. Sama na mas madali. Kasi pag mano-mano, ilalagay pa nila sa Excel isa-isa, diba? So, ayan. So, Diyan numerical rating 5 to 1, so from excellent to poor, no? Diyan naman, makikita nyo naman, ipapasa ko yan. So yung functional suitability, so ano yan, functional completeness, degree of which the set of functions covers all the specified tasks and user objectives. So ibig sabihin, kahit pa paano talaga, may trabaho yung hindi naman sa nag-judge ako sa mga hindi nag-aral, no? Pero kasi para mas accurate lang yung makukuha nyong respondents. Kasi kung di nila naiintindihan yung hinihingi nyong sa kanila, hula-hulaan lang nila, diba? So, hindi magiging relevant yung survey nyo. So, yun naman, it's all about the quantitative methods. So, meron siyang functional stability na 3, performance efficiency 3, and then compatibility na 3. Sino yun? O, sige, pwede ka na mag-leave, basta magtanong ka na lang sa. And then, usability 6, reliability 4, tapos security 5, and then maintainability 5, portability 3. Okay?
Ayan. So, ito yung magiging reference nyo pag gumawa na kayo ng Google Form survey. So, ito yung sample nila. So, ni-required nila yung may background, okay lang naman sa akin, wala. So, baguhin nyo lang, hindi capstone, survey form na lang kasi project lang naman to. Tapos, nandyan siya. So, para sa akin, ang inano ko konti lang, hindi ko na nilahat. Pero kayo, pag nilagay nyo itong sample nyo, lahat ng gagawin nyo. So, ito, yung link ko, hindi kasama yan sa inyo, akin lang yan. Gagawa kayo ng sarili nyo. So, ito yung sinasabi kong link na ilalagay nyo sa notepad or kaya sa Word. So, ito na. Wait lang. Allow me to share the screen para makita nyo. Okay. So, mag-send ako ulit. Entire screen na. Okay. Kita nyo na, class? Nakita nyo na? Okay. So, dito, pag nilagay nyo na, hindi ko lang sa inyo lahat, no? Pero dapat sa susunod lahat. Kasi, sample lang naman ilalagay nyo. Dahil yung, pag naman nilagay nyo na yung link, itatry ko yan as per myself na kung talagang working yan. Pero syempre, hindi na ako kasama dun sa respondents nyo, no? Itatry ko lang na working o baka mamaya ineme-eme nyo lang yan. So, ayan yung lalagay. So, ayan yung sample. Tapos, nakita nyo, yung A, kung ilan yung kailangan na question dun sa pinahita ko kanina. Ayan, kompleto yan hanggang H. Maliwanag ba? Heart kayong lahat kung maliwanag. Okay. So, after nyan, punta na tayo dun sa okay na yan. Result. So, dun rin yan sa math na idea ko. And ito, isasama nyo yung largest scale table. Ito dito kasama, delete nyo na yan. Itong lang naka-open close. Ito lang largest scale, agad yung pisa, sasama nyo yan. Kasi ito na yung interval, diba yung kanina, nakalagay yung description, pair lang, wala pa interval. Ito, para magbasihan dun sa result nyo. Ngayon, eto, di ko na rin lahat, pero kayo, pagka, screenshot nyo, kailangan, kompleto. So, dito, kunyari 16, no? So, actual nyo, kasi sa thesis, 30 respondents. Di ko lang alam kung ilan yung IT sa kanan IT respondents. So, syempre, depende rin yung sa respondents na yung mga possible na gagamit nung system. Okay. Or kaya, pwede rin sa mga maging respondent nyo, yung client nyo. Saka yung staff ng client nyo. Okay. So, ayan. So, saan naman ito makikita? So, makikita naman niya, class, dito sa, wait lang. Project, ayan, survey computation. So, ito yung isa sa mga G-Drive kung makita. So, ito yung itsura niya, class. Ayan. Dito, sa Excel nila, 30 kasi respondents kailangan. So, sa inyo, makikita ko lang dapat 16. So, compose of, I don't care what the number, kung ilan yung 16 dyan sa respondent. So, pwede ko rin naman i-advise sa inyo itong respondents, yung IT sa kanan IT. O kahit siguro kanina, na doon naman sa list nyo. Basta may 6 na IT, saka 10 non-IT. So, 16. Since sa kanila 30, so madali naman yan. So, ang makuha nyo doon sa, anong tawag dito, para ma-view nyo yung inyong sagot, di ba, dun sa form, makikita nyo sa Excel. Kaya ang challenge dito, kayo mag-explore niyan. Hindi ko lahat ituturo sa inyo, ha? Ngayon, pag na yung mga form, sa kanyo lalagyan to average. Ayan naman, ayan lang yan, no? Sum ng 3, and divide by 3. So, ito na yung makuhang average, okay? In decimal, 2 decimal places. So, aralin nyo na yan, okay? So, ayan. So, from 16, tapos makikita nyo yung A hanggang H. So, dapat kompleto. Then, after that, ayan, average nyo naman ang per A, ito na yung 4.47, 4.51, 4.57. So, kunin yung grand mean. Ang sabi dito, ayan, additional ng sum ng lahat. Tapos ito, and then divide by, in colon, anin nyo na itong lahat, yung dalawang sa dulo, as makuha nyo yung grand mean, which is 4.48. Okay? So, yung data na yan, dito siya pumupunta. Ayan. So, dito sa summary of evaluation results and interpretations. So, nabarahin nyo kailan yung table, So, dito sa summary of, ano ba ginawa ko dito?
Likert scale table. Sa table, nakagitna, sa figure, nasa gilid, ha? So, anyway, check ko naman yan pag ginagawa nyo. So, table 1, table 2, higiging table 1 yung Likert scale table 2, so continuous kung may table pa. So, ayan, summary of evaluation. Ito, figure to, image figure. Ito, table. Tignan nyo kung ano yung table at figure. Kahit naka-table yan, screenshot lang naman kasi yan. Ito yung, hindi siya screenshot, talagang ano siya, table. And then, survey results, so lalagay nyo rin yan na ano, ito naman, large scale table, kahit wala ng definition yan dito, yung, this is the respondent, lalala, so lagay nyo ng kwento. And ito rin, diba yan, this table illustrates the grand total, the total score of all answered by 6 IT, and 10 non-IT respondents in the evaluation form. Hindi ko lang lalagay nyo na lang. So, ito, more or less, yung magiging format na gagawin nyo. So, sabi ko nga, and the process naman, the project consultation, mag-check ko rin gagawin. So, ano yung mastery na sa 19, medyo alam ko na, nagawa nyo na tong Google Form survey. Naliwanag ba? Heart kayong lahat. Kasi data madali. Yes, Melanie, go ahead. Ma'am, isasend niyo po yung link ng Ano? sheet, Google Sheet. Yung may Ay, hindi. data po. Gawin nyo yan. And dun po sa Sige. presentation, lahat po ba ng Yes. members magpe-present? I-assign mo siya. Saan part siya magpe-present. I-describe ko yan. Pero di na kayo magpi-PT. Ang i-present nyo sa akin yung PDF na ginawa nyo. Tapos yun nga, ang condition ko dito, pag di ka nakapasa on time sa November 16, no? Sa next meeting nun, ano na, presentation na, kahit na late tayo matapos. Ngayon, kung maaga mo nagawa at na-check ko naman na, ready ka na for, presentation, so mas maaga may plus. Maliwanag, Melanie? Ma'am, November 16. Then, November 16 ang submission, then the next week yung presentation. Example, before November 16, napasa mo, first week ng November, and you think na ready na kayo, sabi ko, okay naman, pati results, kasi nga, may project consultation tayo, okay naman siya, edi, go na. Clear? So, pag maaga nag-present, may plus. Liwanag ba? Sumagot kayong lahat. Heart kayo lahat. Clear? So, pag sa November 16, ito pa pala yung catch, ha? Ang nangyari, sa October 19, wala kang presentation, may minus, ha? Kunyari, mamala pa po kami nagawa. Ay, grabe. No? Kasi nagbigay ako ng 2 weeks para in preparations. So, kahit pa paano sa docu, nag-start ka. Tapos yung Google Form. You have to discover that. Actually, yung mga gumawa ng mga menti ko, hindi yan tiniruan. So, maraming YouTube, maraming sa net, hindi naman lahat pwedeng ituro sa inyo. Madali lang naman siya. So, you have to research. Maliwanag ba? Heart kayong lahat. May sample na ako. Yes, Melanie, go ahead. Kanina po kasi ang dinig ko November 16 ang submission. Ano po ba? October 16 Hindi, po ba, or November 16 ang ang submission. So, October 19 ako mag-start ng project consultation. Okay. So, ang mangyayari sa project consultation, sabi ko, pag wala kang group yung present, halos din nyo siya ginawa, may warning na. Hanggang 3 na walang progress yung ginagawa, 15 na kayong lahat. Naliwanag ba yung grupo nyo? Heart kayong lahat. Ibig sabihin, hindi nyo siya ginagawa. Alam ko naman marami pa kang ginagawa sa ibang project. And sayang yung effort ko na i-check ko pa kayo, tapos wala naman pala kayong gagawin. At ginagawa ko yan talaga ever since. Web dev pa yon, yung pinagawa ko sila ng front end, no, or something, yung walang database, pero grabe, ang gaganda ng mga ginawa talagang effort. Ito, part lang to ng thesis niyo, tapos hindi niyo pa siya gagawin, di ba? Unfair naman yun. Maliwanag ba? Ano pa, Melanie? Sa in the process naman, pwede naman tanungin. Tapos regarding with dun, kasi may nagtanong kanina, ma'am, yung IT, yung professionals ba ganyan, parang limited lang, hindi. Para pwede niyong pa-test yan, kahit sa Manila na mag-anak niyo, okay lang. Ang gusto ko lang na ma-verify na talagang pina-check nyo para,
kumbaga, verifiable talaga yung data, hindi lang hinulaan. Maliwanag ba? Heart kayong lahat. Hmm. Ma'am, do they have to prove na they're Ay, IT sa Melanie, professionals? kaya nga kailangan ko dun sa table, ilalagay yung email address, tapos yung kanilang work, diba, title, or kaya kung anong college sila graduate. Nakuha mo, Melanie? Basta related with computer studies, okay na yung maging IT professional. Kahit minsan na hindi naman naging ganun yung career nila sa IT. Clear? So, yung mga non-IT, ito yung pwedeng mga sales lady, mga graduate ng ibang courses, basta faculty, pero ayoko ng faculty. Kung saan siya faculty, ayoko sa school natin. So, ano pwede ibang faculty, IT faculty, o elementary, high school computer teacher. Nakuha nyo ba? Para hindi lang limited yung pwede yung respondents. Heart kayong lahat. Pero in thesis, talaga, in real thesis, di naman sa respondents eh. Kaya lang, ang inaano ko lang dito is yung talagang accurate ba na talagang magbibigay ng magandang evaluation yung respondents. Clear ba? And then, ipapacheck na ako, may assign ako mag-check hindi naman dito sa klase, ng mga email addresses nyo, kung ito ay talagang totoong email address o gawa-gawa nyo lang. Pag once I found out sa isa sa mga email addresses nyo, in-eme nyo lang, 50 ko na kayo agad kasi that is parang like falsifications of documents. Ba? Heart kayong lahat. Pag nalaman ko, nagawa nyo lang yung email address, talagang hindi naman talaga siya totoo as a person. Naglulukuhan ba tayo dito? So, ibig sabihin, pwedeng doktorin nyo lang din gagawin nyo sa thesis. Yes, Melanie. So, ma'am, do they have to respond sa email niyo po? Sino? I mean, the professionals Hindi na naman. magagathering No. do they have I-check to ko lang, respond? i-check ko lang naman kung ang email address is working or talagang existing lang. No, I will not email them. Okay? No, I will not email them. I will just, but Okay po. one of my mentee will check that email is working. Diba may ganon? Nakuhaan mo ba? Kasi, diba kapag hindi verified ang email, automatically, ibig sabihin, hindi siya talaga well registered. Tama ba? Meron mag-check para sa akin yan. Tama po. Medyo na-overwhelm Saan? lang po kami. Ang dami namin Saan? gagawin. Halos karamihan po ng subjects. So, research plan, yung sa capstone na pinaghahandaan namin, mga reports. So, talagang this week until next week po siguro, or from next week. Hindi, kaya nga sobrang magpa-project daming check ako sa gagawa. 19 pa, hindi pa naman sa 12 eh. Apo, Oh, buti po mas tapos sa mahaba 16 yung pa sa naman inyo. ako Kaya na kasi Melanie, it's a very substantial for the thesis eh. Actually, to be the project ko, part lang to sa thesis nyo. At least may idea na kayo. Do you get me? Yes, ma'am. Diba? Kasi, hindi naman po pwedeng hindi ko kayo mag-accept ako with your class. Lahat naman, para sa inyong mahawak ko na binigyan ko ng project. So, hindi ako binigyan ng project. And hindi naman pwedeng makompromise yung subject ko because of other subjects. Am I right, Melanie? Yes, ma'am. Itong project ko para sa inyo na to. Para pagdating ng time, di ba, yung mga 60 respondents nyo, pwede yun na rin yung makuha nyo kasi 30 ang kailangan doon. So, at least 14 na lang. Tama ba ako? So, yun Tama nga. O, sige. Tanungin natin kung ano ba magiging benefit sa kanila nito ng bawat grupo, no? Kasi tinatanong ko nga yung klase. O, ikaw, Angelo Akyatan. So, what will be the benefits of this project? Sige, sagot. Angelo, nandito ka ba? Yes po ma'am, nandito po. So, what can you say? Anong benefits po ba sa Ano masasabi pagiging mo with paghanda the po sa ano project? namin? Sa palagay mo, what Ayun, what is pagiging the paghanda sa importance? thesis po. Aaron Ginto, ito yung walang audio ba to? Ma'am, siya yung nag-present po sa Teacher's Day Siya sa pala. school. Sige. Pero wala siya audio? Nandito siya. Wala lang Meron siya? po kanina. Sige, okay na yun. Oo. I think empty Aljon, na yung ano na lang, si Mike De La Cruz. Nandito ka ba, Mike? Yes po, ma'am. Ano sa palagay mo matutulong ng project na to? Sige, go ahead. Parang pwede po siyang parang paging reference ko sa ibang magiging
Sa, Saan? sa iba pong, parang pwede po siya maging reference sa ibang mga magtitisis din po. Oh, reference para sa magiging thesis nyo. Okay? Susunod kasi, yung papasurvey nyo, yung thesis nyo na. Nagets mo? Okay. Okay, group, lalagpasan ko yata. So, meron niya, ano naman, no? Andre, ikaw pala, group 1, talusan. Parang ano po siguro, sisilbi po siya as head start po sa mga susunod namin na tutulad po ng Yeah. ganun po. Okay, sige, thank you. Huli ka na lang, Melanie, ah. Tapos si Aljon Dionisio, tatawag na ba kita Aljon? Hindi pa po. Aljon, ano masasabi mo sa, natin, project? Para po mas maging prepared po kami sa mga gagawin po namin po sa capstone. At para po magkaroon po kami ng idea kung paano po Okay, sige. gumawa ng research paper. Alright, sige, thank you. Sa ikaw naman, group 6, si Edra San Pedro. At least po magiging ready po kami para sa thesis and sa mga future research po. Okay, sige, very good. Si group 7, Maru Bandol. Magsisilbi pong practice and preparation po para sa mga next na thesis project po. Okay. And then, huwag namang mga next thesis project. Isa lang, thesis lang, huwag mga. Isang thesis lang kayo, yun pa lang, mas matrabaho na. Food Panda, Jaco Galeon, group 8. Ano sabi mo? Bali parang nire-ready po ma'am yung mindset po ng bawat isa po sa possible na gagawin nila sa thesis po nila sa capstone po. Okay, sige, very good. Ikaw naman group 9, Justin Domingo. Ma'am, may question lang po sana ako. Yung Google Form po ba, like kami po gagawa ng content nun? Kami po magagawa ng questions po. Ayo, yung questions, yung sheets na binigay ko sa inyo, doon galing lang yun. Doon na yung Example question. lang po yun. Oo, hindi, makinig ka. Diba may banayita ako na sheet? Yung para Papa. sa, yung survey. Yun na mismo ilalagay nyo sa Google Form. Di na kayo magka-create. Yun na yun mismo. Yung laman na po yun? Yun na po yung lalagay po. Lahat yun. Oo, yun lang yung laman. Okay? O, sige, Thank dali. you po, clarified Uy, na po. ano man sabi mo? Thank you po. Yung gagawin po namin ngayon is makakatulong po for future studies po namin, ma'am, about po sa mga thesis po. And di lang po sa thesis po, ma-help rin po kami na ma-appreciate po yung mga platforms po na binigay po sa amin. Gaya po nung binigay niyo po sa akin na angkas po. Hindi naman po laganap po dito sa Bulacan po. Mas laganap po siya sa Manila in general po. Thank you po. Salamat, Mr. Domingo. Ganda ng sagot mo. O, ikaw na, Pinky Umali, ano masasabi mo doon? Wala kasi si Mark Sarmiento. Para Group po makapag-practice na rin po para po sa darating na IPT and capstone. Okay. And then, ikaw naman, Group 11, si Jasmine Carillo. Yes po, ma'am. Yun din po, sabi po nila, preparation din po sa capstone, tsaka po sa thesis. Alright. So, the last one, Melanie, what can you say? So, nasabi na po nila puro sa thesis. Nag-iisip tuloy ako ng iba. Okay, so i-relate ko na siya sa, i-apply natin siya sa real world. As for having my new position now as a virtual assistant sa isang law firm, so napakaseryoso ng aking employers. And itong mga pinag-aaralan natin na like thesis, sa mga relevant sources, kailangan seryoso na rin siya, hindi siya pwedeng i-fake. So, apply ko lahat yun dito sa new role ko. And yun nga, natututo ako doon sa mga mistakes na pinipinpoint. So, yan, aralin yung mabuti kasi kapag sa industry na kayo, ChatGPT lang. Kasi babalikan kayo ng employer nyo kapag parang from ChatGPT lang to, wala bang kumbaga real answer dito sa mga sinabi mo. Yung trabaho nyo ang kumbaga malalagay sa delikado.
So, Correct. Be be true, natural. di ba? Sabi nga, honesty is the best policy. So, at least yan, magagamit niyo yan. Kaya nga gusto ko na honesty sa mga ipapasa niyo sa akin. Sa isa pa, para mas relevant talaga yung survey na makukuha niyo sa applications. Kung talaga ba effective ba si GCash, si Maya, si Lazada. At saka, hindi siya hindi siya limited sa Bulacan lang. Kung meron kang kaibigan, kamag-anak at kamag-anak sa Maynila, you can also ask their assistance. Pwede naman kayo mag-Gmeet, messenger call. Kasi yung iba, ginagamit naman ng GCash, no? Lahat halos. O, kung na-assign naman sa'yo si Agoda at si Booking.com, di ba? Baka sinasabi niyo yung mga user o magbubook, wala, paano nyo lang, try nyo lang, hindi naman kailangan yung talagang gumagamit. Nakuha nyo ba? Heart kayong lahat. Lahat ng application na binigay ko sa inyo, lahat siya nagamit ko na. Kawag nyo ako eme-emehen dahil alam ko lahat yan. So, yung sa Booking.com at Agoda, kung meron kayo na-assign sa inyo, papa-experience nyo lang sa kanila. Pero wag sila mag-book. Pwede ka naman doon mag-check hanggang hindi ka naman i-book hanggang hindi ka bayad. Tama ba, Melanie? Oh. Diba? Kaya nga as possible, yung marunong na, at kung may application, wala na yung problema. So, swerte ng GCash at Maya. Kasi karamihan ng mga Pilipino, talagang meron na sila niyan. Tapos lahat naman yan, nada-download sa Google Store. So, in reality, pag nag-thesis kayo, ang ginagawa ng iba, pupuntahan nila, demo nila yung application. Or yung iba naman, ibigay nila yung link, kasi kailangan naka-web yan, diba, ng .com, i-experience nila by themselves, saka sila magsasagot ng kanilang survey. Yung iba naman, ang ginagawa nila, kinukumpile nila lahat, tapos saka sila nagde-demo. After nila mag-demo, sila na yung gumagawa i-check lang ng mga nanonood. Tapos saka sila ngayon magsusurvey. So, diskarte nyo. Maliwanag ba? Heart kayong lahat. Pero sinasabi ko sa inyo, i-check ko talaga yung mga email really existing. Pero pag non-existing, syempre, i-meeting ko naman kayo. I will give benefit of the doubt. Maliwanag ba? Heart everyone. Para naman sa thesis, wag niyo doktorin. Kaya yung mga menti ko, sigurado kayong mga kinuha yung respondents. Paano? Kung that time, hingin talaga sa inyo kung sino yung talagang survey. Tapos lahat pala, inano nyo lang, finake nyo lang, o sino yung mababalikan? Diba kayo? Heart kayong lahat. Honesty is the best policy. Nakuha nyo? Kunyari ako, gagawin ko, nag-screenshot lang ako, tapos isa-send sa, tulad niyan, sa BTEC, tapos hindi ako magtuturo. Sige, ang saya ko, pasa-pasa lang ako, gawin nyo lang yan, tapos wala nang turuan. Do you think, babalik din sa akin kasi may magreklamo, hindi naman yan nagtuturo si Ma'am Santos Tama ba? Heart. So, yung tinuturo ko sa inyong lahat, yung camaraderie. So, wag niyo sasabihin sa akin, di nyo napasa yung PDF kasi ganito. Kung sakaling, worst scenario, hindi nyo mapasa, naging busy kayo at sa member magpapasa, sabihin sa akin kasi yung leader lang ng pangalan ang i-check ko sa magpapasa. Ngayon, nalaman ko na hindi, i-message ko yung leader, nasa messenger naman tayo, na 15 na kayong lahat. Pag wala yung PDF, di kayo pwede mag-present. Kung as early, may plus. Maliwanag ba? So, huwag niyo sasabihin sa akin na, ma'am, sabi ng leader, may ganito yung member ko po, wala naman po kasalanan, sana may grade po sila kahit ako na lang po yung bagsak. Hindi. Sa thesis kasi isa na hindi yung umokay, lahat kayo bagsak. You have to have one body and one soul. Maliwanag ba? Heart kayong lahat. Hindi tayo yung ayaw mo na sa thesis, tapos bigla aalis ka, hindi sila pumapayag. Heart kayong lahat. Totoo itong sinasabi ko sa inyo. Kapag may isang problema, tapos meron tayo leader para hindi lahat madamay, merong hindi gumagalaw, sabihin sa akin, kakausapin ko yan. And then, kung ayaw niya talagang, di naman siya nag-contribute, 50-50 ko. Promise, ginagawa ko yan. Lalo na sa mga old students ko, alam nila yan. Maliwanag ba? Heart kayong lahat. Okay? So, ayan, basta ang ko lang, sa project consultation na kayo magtanong ayoko nang i-message nyo ako by individual. Ang dami ko rin ginagawa, class. Hindi ko na kayo masagot. So, pwede lang, kayo sa akin, mag-message, lang tayo sa project consultation, sa mga tanong, or sa klase. Next Saturday, pwede naman. Clear? Pag puro individual, dami ko nang sinasagot, dami ko nang ginagawa. Dalawa yung part-time ko ngayon, sinasabi ko naman sa inyo, hindi naman ako plastic. Pero hindi ko kayo pinapabayaan. Okay.
Sino ba to? Jonathan Nicolay. 3D pala to. Nasaan yun? Ano, wala talaga? Ba't ganun? Isend mo nga kay Melanie. Melanie, send mo nga sa akin yung reklamo ni Santos. Santos din no? Ayaw eh. Okay po. Ma'am, si Adrian Salvador po, itatry niya mag-audio. Kasi kanina po sinusubukan niya. Parang Hello. okay naman. Opo. Adrian? Oh, Yan, yes, okay na po. Adrian. Okay na. Okay na po. O, yun na. Sa presentation, audio and video, wala kang audio or video, automatically 50 ka na sa presentation. Ang average ng grade nyo will be yung group grade sa documentation, group grade dun sa, tatlo lang naman yung sa ipapasa sa akin sa lahat, mga kailangan kong makita, and then yung individual presentations, and then average nun. Ang leader, magkaka-plus lang siya pag 85 and above. Ibig sabihin, 85 meaning na hindi ka effective na leader. Maliwanag ba? Below 85, wala kang plus. Pag may 85 pataas ka, may plus ka pa. Kunyari, 99 ka, plus 1, 100 ka. Okay? Pero magko-conform pa rin yan when you do the presentation. When you do the presentation, it's all English English only please. Manos-manos sa akin nagtatagalog. Maliwanag ba? Kaya mag-practice kayo. Yes, Melanie? Ma'am, is it gonna be like a defense na you're gonna ask follow-up questions, then we have to answer? No, yes, maybe English. just presentations, I guess, but it will be different in thesis. I'm just going to observe how you're going to present your part. Siguro, minimum questions lang. Copy po. It's not like the defense. Pero basta, yun nga, semi-formal yung suot nyo. Ayoko ng t-shirt. Kasi, kahit sa mga menti ko, pinapasuot ko sila ng accessible formal. Iba nga talaga, nakaano pa sila. Kulang na lang necktie. Pero, lahat sila ganun. Kasi, if you feel, when you look good, you feel good. Tama? You'll be confident. One time lang naman yun. Tapos, kung maaga nga nyo magawa, may plus. Tapos check ko naman, kung ready naman, di mas maaga yung iba, mas okay para konti na lang yung susunod kong presentation. Pero I don't care na mag-extend ako as long as matapos ko kayong lahat. Clear? Sorry, ako nakadagdag ako ng mga trabaho, kaya na kasi part 2 ng thesis nyo. Dati di ko nabigay dahil ang daming mga, nung first sem last year, talagang daming mga event. So, di ako napagbigay ng project. Sorry kung sa time nilagay ko, pero I guess this is going to be helpful sa inyo. Kasi part pa lang ng thesis yun. Mas grabe sa capstone, ha. Ibibigay lang yung date and everything, dapat tapos ka na. So, binibigyan ako na kayo ng guidelines. Okay? So, wala na questions. Don't worry. I'm always willing to answer all of your questions. Wag na lang sa messenger, sa project consultations na lang. Alright? So, thank you so much. Happy weekend. Stay safe and God bless. O magsimba kayo tomorrow, Sunday. Melanie, result kiki alam mo yun. Ma'am, Bye. Thank you po.